Rajon Rondo alam kung paano pigilan ang isang Nikola Jokic. Bronny James ayaw maka-teammate si LeBron James. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan, baka pwede ka mag-subscribe sa aking channel at paki-follow na din ng aking Facebook page Tropang Basketball para may chance kayo manalo ng Tropang Basketball t-shirt. Simulan na natin mga tropa. Let's go! Panalo na naman nga kanina mga tropa ang Denver Nuggets. At pinangunahan na naman nga ito ng 3 times NBA League MVP na si Nikola Jokic. Tila hindi kayang pigilan ng mga big man ng Wolves itong si Nikola Jokic. Ang Defensive Player of the Year na si Rudy Gobert ay kinakain nga lang nito. No doubt na si Nikola Jokic ang best player ngayon sa NBA. Sa last 4 season nakuha ni Jokic ang 3 season MVP at isang West Finals MVP, 1 championship at siya rin ang current Finals MVP. Sila rin ang pumigil sa Lakers last season na makaabot sa NBA Finals matapos nilang i-Taylor sweep ang team ni LeBron na Los Angeles Lakers at na-eliminate naman ngayon sa first round ng playoffs. Hindi talaga mapigilan ang dominant game ni Nikola Jokic. At sa isang interview ng former Lakers na si Chris Paul ay si Rajon Rondo pala nakabilang sa 2020 championship roster ng team na tumalo sa Denver noong 2020 West Finals. Nang matanong ito kung anong gagawin niya para mapigilan si Jokic kung siya ay isang head coach. Ayon kay Rondo unang-una, kailangan daw na may mga legit big man na katulad din ni Howard, JaVale McGee at Anthony Davis na siyang magbabantay kay Jokic. Kung siya ay isang coach ng team sa West, gagamitin niya daw ang kanyang 2 big man para bantayan si Jokic ng buong taon. Para pag-aralan niya daw ang lahat ng mga galaw nito mula sa pag-commit ng foul at kung kailan nito nagkakaroon ng dominant game. Kung ilan free throws na nagawa nito at 3-point shots, talagang hihimay-himayin niya daw ang galaw ng Nuggets big man. Ngayong bakante ang head coach position ng Lakers, sang-ayon ba kayong si Rajon Rondo ang susunod na head coach ng team mga tropa? Dito naman tayo kay Bronny James mga tropa. So eto na nga mga tropa, day 2 na ng journey na anak na LeBron James na si Bronny James sa NBA Draft Combined. Kahapon ay ginulat ni Bronny ang lahat sa kanyang magandang pinakita sa first day ng NBA Draft Combined. Nag-record nga ng 40.5 inches vertical si Bronny at pumakita ng magandang shooting sa ginawang mga shooting drills kahapon. At parang tatay niya pa kung mag-dunk itong si Bronny James. Ngayon ay day 2 ng NBA Draft Combined. Sumalang na ang mga young stars sa 5-on-5 scrimmage. Dito nga hindi gaanong kaganda ang pinakita ng anak ni LeBron. Same move na high arching floater ang ginawa na ito ni Bronny. Nakapagtala lamang siya ng 4 na puntos sa loob ng halos 20 minutes na playing time, shooting 2 of 8 from the field at kumuha ng 4 na rebound. Although nanalo ang kanilang team na St. Andrews sa score na 89-81, yun nga lang mga tropa na outshine ang anak ni LeBron ng ibang prospect. Unselfish naman maglaro etong si Bronny tulad ng kanyang tatay mga tropa. Yun nga lang may mga iilang lazy pass si Bronny James na humahantong sa turnover. Sa press con after the game, natanong si Bronny kung pinapangarap din ba niyang makalaro ang kanyang tatay. Sagot ni Bronny mga tropa, no never. Ang pangarap daw ni Bronny ay makalaro sa NBA at gumawa ng pangalan sa kanyang sarili. Ayon naman kay Stephen A. Smith, baka nga hindi Lakers ang kumuha kay Bronny. Pwedeng Dallas Mavericks ang tumarget kay Bronny sa second round upang mahikayat nilang dun maglaro si LeBron James kasama sina Kyrie at Luka Doncic. Ano sa tingin nyo mga tropa? Makakapasok pa kaya itong anak ni LeBron na si Bronny James sa NBA? Pakikomento naman dyan sa ibaba. Tropa, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel Tropang Basketball. Maraming salamat mga tropa. Ingat and peace out.